Sa mga TikTok live niya, pwedeng-pwede siyang mapulmonya. Okay na to. Ang kalimitang suot lang kasi niya ang ifiniflex at ibinibenta niyang underwear. 89 pesos lang. Solid. Para makumbinsi ang viewers na i-check out ang kanyang tinda, idinadaan niya ito sa product demo. Sobrang amazing. Tapos napakasarap din nung dito. Pagtatapis na lang tayo. Umabot na nga sa puntong nagpapalit siya ng suot na brief sa harap mismo ng camera habang siya'y nakatapis lang. I-check out nyo na yan. Mag-bonus bili ka! Sa number 5 natin, medyo takpan lang natin para hindi tayo pagalitan. Marami man ang nagtataasan ng kilay sa marketing strategy ni Kuya. Parang wala kang suot actually. Mukhang bentang-benta naman ang kanyang paandar. Wait lang po sa ating 116,000 viewers. Silip tayo sa hubad na katotohanan sa mundo ng mga underwear live seller. Mag-comment kayo kung ano pa yung gusto nyong makita. Ang mapangahas na live seller, tiga Angeles City sa Pampanga, si Dezen. Bago ang kanyang live stream, si Dezen nag-i-skincare muna. Para at least presentable ako pag nasa harap ako ng camera. At para batak ang kanyang muscles, nagwa-warm up din siya. Maya-maya pa, sinimulan na ang bentahan. Soy, hello! So mag-comment below kung ano yung gusto nyong i-flex natin. Para makabenta ang kanyang sales stock, sinasabayan pa niya ng pagsasayaw with matching kaldag. Ang nire-request nila sa akin yung kilikili pose. Mas gusto nilang nakikita yung ating kilikili. Pinagbibigyan naman daw niya ang iba sa kondisyong dapat mag-check out sila. Sa bawat isang piraso kasi ng underwear, nakatatanggap si Dezen ng 15% na komisyon. Ang nabebenta natin sa kada live selling ko is nasa 300 to 400 pieces. Taong 2023 nung pasukin ni Dezen ang mundo ng live selling. Mga beauty products, tapos mga clothings. Pero hindi po kasi siya masyado catchy dun sa mga viewers. At dahil pogi at porta ang kuya nyo, may mga local underwear brand na nakapansin sa kanya at nagpadala ng libreng produkto para kanyang ibenta. So wala naman po ako nilabas na puhunan para dito sa underwear na to. Ganda kaya ng fit nito. Aminado si Dezen na nung una, nahihiya raw siya. May mga viewers, pinush po nila ako na huwag kang mahiya kasi diyan ka nakakakuha ng income mo. Pero bago naging online seller si Dezen, dati siyang OFW sa UAE o United Arab Emirates. Kulang din po kami sa financial, kaya kinailangan ko talaga na magtrabaho abroad. Ngunit taong 2020, sa gitna ng pandemya, si Dezen napilitang umuwi ng Pilipinas. Nag-breakdown ako kasi syempre hindi ko alam kung ano na po yung next na gagawin ko. Hindi pa man tuluyang nakababangon, isa pang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Nagka-scandal po ako. Super broken po ako. I met someone, kinuhanan niya po ng video with my consent naman. Pero lasing po kasi ako that time. Pinagsisihan ko na rin po. Sinabi ko na din po sa family ko para at least sila yung unang makaalam. Ano man pong mangyari, yung family ko pa rin po yung yayakap sa akin. Kung ano man ang sasabihin ng mga ibang tao, huwag mong pakikinggan. Kami ang pakinggan mo at saka yung sarili mo. Parte na po ng pagkatao ko po yung issue na yan. Doon po ako nagkaroon ng mas tanggapin kung ano po yung mga dumarating ng mga problema pa sa akin. Pinilit niyang bumangon mula sa madilim na kabanatang yon ng kanyang buhay. Pero dahil aminadong nalinya siya sa sexing racket at dahil na rin sa kanyang nakaraan, may mga pagkakataong nababastos daw siya. Kuya, magkano ka? Ang tinda mo. For me kasi,
Hindi naman natin masasabi na porket nagpapakita na ng skin yung isang tao, kabastos-bastos na. Para kay Dezen, wala na raw siyang maitatago pa sa publiko. Ano man ang sabihin ng iba, alam niyang mula sa kanyang pagiging OFW noon hanggang sa pagiging live seller niya ngayon, marangal siyang nagtatrabaho. Wala siyang inaagrabyado. Ito yung ginagawa naming way para meron kaming maipundar o meron kaming maipon or meron kaming magamit na mga pambayad kung saan-saan. Mima, kung anong nangyari sa buhay-buhay natin. Dibdiba naman ang laban sa live selling na ito ng mga push-up bra, kung saan si live seller confident na suot-suot at idinidemo rin ang kanyang mga produkto. Kung meron kang flat laylay o magkahiwalay na bugelya, yung ganitong klase ng push-up bra ang kailangan mo. Siya ang 21 anyos na si Roxanne. Para makabenta, ang atake ni Roxanne, makipagtsikahan sa kanyang viewers. Paano magiging Latina kung ganito yung itsura ng bugelya? Sabay demo. Eto na, wag yung pipikit dahil boobs. Tignan nyo ang ginawa ng push-up bra na to. Talaga namang pinagdikit niya ng bonggang-bongga. Hindi lang po live yung ginagawa ko. Gino-joke time ka. Para mag-stay naman sila sa live ko. Para mas umaangat yung views ko. Para makita na effective ang kanyang tinda, naglalapag pa siya ng kanyang mga before photo. Wow, bongga. At para naman mapatunayang komportable ang kanyang mga produkto, nariyang siya'y naglulundag-lundag pa. Kahit anong gawin mo, hindi talaga siya basta-basta nakukulong. Kalmahan mo lang, Roxanne. Hindi man lang siya na-deform. Grabe. Pero ang hindi raw nakikita ng kanyang viewers sa pag-e-end ng bawat live, ang mabigat niyang dinadala. Si Roxanne, laki sa hirap. Sa isang araw po, naranasan po namin na isang beses na lang po kaming nakakakain po. Ganun po. Dahil kapos, iisa lang daw ang kanyang bra noon. Umabot po sa punto na nanghihiram po ako ng bra sa pinsan ko. Nahihiya po ako kasi nga po, pati bra hinihiram ko pa. Sa edad na 17 anyos, si Roxanne nabuntis. Naghahanap po ako ng pagkakakitaan na dito lang sa bahay. At sobrang dali lang niyang gamitin dahil Para may ipantaguyod sa kanyang anak, naengganyo siyang mag-live selling ng gamit-gamit din niyang push-up bra. Simula raw kasi nung nanganak siya at nagpa-breastfeed, naging insecurity na niya ang kanyang dibdib. At sinong may sabi na wala nang solusyon sa ganitong itsura ng bugelya? Hoy, auntie ko, meron pa. Oo. Minsan mga good comments, sana ay ganyan din ang bugelya ko. Gayunman, nakakatikim daw siya ng mga komento na talagang nagpapasikip ng kanyang dibdib. Malaswa daw tignan yung ginagawa ko. Bakit daw kailangan ko daw ipakita yung bugelya ko para lang daw kumita ng pera. Pag-amin ni Roxanne, nakatatanggap rin daw siya ng mga indecent proposal. Sige, bibili ako pero pakita mo yung tsura ng bugelya mo sa akin. Gayunman, hindi na lang daw niya ito dinidibdib. Perfect na perfect tong push-up bra para sa'yo. Dahil pumatok ang kanyang paandar sa kanyang live, si Roxanne kaya raw kumita ngayon ng 6 digits kada araw. Kung dati, nanghihiram lang siya ng bra, ngayon, Buong isang kwarto, puno na ng push-up bra. hindi niya lang daw natustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Nakapagpundar din siya ng motor at sariling lupa. Hindi po talaga ako makapaniwala na eto, kumikita ako ng ganito kalaki. Napapush niya talaga. Kung wala kang sariling produkto, at least you can market other products. Hindi siya instant money. Kailangan ng sipag, tiyaga. Tapos napakasarap din dito. Bibenta ng isang produkto, intimate wear, na na-expose yung mga body parts, nagkakaroon tuloy ito ng impression na parang nagsisexualize yung pagbebenta. From the viewing public, alam natin na hindi dapat gawin yun. Tandaan po nila na tao po ito, itong sinasabihan nila ng ganito, na nagtatrabaho ng marangal. Ang masasabi ko, basta kumikita ka sa mabuting paraan, wala namang problema siguro yun. Tatapis na lang tayo. Sa likod ng bawat live selling, may mga taong nagsusumikap. O, diba sobrang bongga? Halos ibuyang-yang man nila ang kanilang kaluluwa. Taktika lang nila yan para makabenta. Sobrang amazing. At lahat ng nagtatrabaho ng marangal at walang tinatapakan, dapat iginagalang. Napakasarap suotin talaga nito. Ika nga nila, respect
The Hustle. Check out nyo na tong push-up bra na to. E di sana dalawa tayong nakangiti ngayon.